Nag-umpisa ang kwento ng magkasama sina Uzaki at Shinichi na magdidiwang ng winter at sobra silang naging masaya. Sa mga sumunod na araw nakitang malungkot ni Sakaki si Uzaki nang maabutan na parang hindi may pinta ang pagmumukha nito. Dahil rito ay pinasaya siya ni Sakaki nang kausapin siya nito tungkol kay Shinichi. Maya-maya ay dumating na si Shinichi habang natutuwa naman si Sakaki sa Gedli na sinabi sa isip na napaka-close nila sa isa't isa. Naisip ni Sakaki na bakit hindi sila maghanap ng ibang pagkakaabalahan kaya niyaya niya ang dalawa sa larong bowling. Ngunit minamaliit ni Uzaki si Shinichi rito at inaakalang hindi ito marunong pero magaling pala ito. 手を装ってなんかねえよ。たまに一人で練習 Dahil rito ay nakaisip siya ng pandaraya dahil ginugulo niya ito sa tuwing dito na ang possession. Hanggang sa pati si Sakaki ay nawirduhan na sa bonding ng dalawa. Sa sumunod na araw ay sarado talaga ang coffee shop ngunit kupal si Ami na hindi sinabing sarado ito dahil gusto nitong mapasuot ng sexy uniform ang dalawa. Nawirduhan sina Shinichi at Uzaki rito at ang malala ay pati ang nanay ni Uzaki ay hindi nakaligtas rito. Hanggang sa nahuli ito ng kanyang ama na kinagalit nito at bilang parusa ay siya ang pinasuot ng sexy outfit habang nagsiserve sa customer. Pagsapit ng gabi kinukulit siya ni Uzaki na makipaglaro ng video game hanggang madaling araw at dahil rito ay inaantok siya sa campus. Nang biglang dating ng grupo ni Uzaki na nag-uusap tungkol sa boyfriend at hambog itong nagkwekwento na siya ang nagbibigay ng favor para lang makahangout siya. Naiilang naman si Sakaki rito habang naiisip na siguradong nadidinig ito ni Shinichi. Inaantok si Shinichi mula sa paglalaro ng video game kasama si Uzaki hanggang madaling araw kaya nakatulog ito sa gitna ng koridor. Maya-maya ay nakita ito ni Uzaki at pinagtripan siya nito at pinicturean siya at dahil sa antok rin si Uzaki ay nakatulog rin ito sa tabi niya. これじゃあ本人たちがどんだけ否定してさてどっちから起こしたら面白いかな Ipinakita ni Sakaki kay Ami ang mga larawan ni Uzaki at Shinichi na natulog ng magkasama sa campus. Habang natataranta sina Shinichi at Uzaki rito habang si Ami naman ay anlaki ng panganginayang na wala siya noong nagaganap ito. Sa mga sumunod na araw silang apat ay namili ng mga damit ng magkakasama. At kinwento ni Uzaki kay Ami na lumalangoy siya kasama si Shinichi na pinuri siya sa kanyang swimsuit. Natuwa naman si Ami rito na inaapli pa rin ni Shinichi ang mga itinuro niya rito. Maya-maya habang pauwi ay naglaro sila ng soccer hanggang sa nakita nila na may mga college na nambubully ng mga high school. Nagulat sila na kilala nito si Sakaki at naaalala naman niya ito ng mga dati niyang classmate. Hinamon sila nito ng isang laro at lalong naiirita dahil inaakala nitong girlfriend ni Sakaki ang dalawa. Pero sinabi ni Sakaki na hindi siya ang lalaban at ang lalaban ay si Shinichi. Ngunit nung una ay bano ito kaya pinagtawanan ni Uzaki. Ngunit pinayuhan ito ni Sakaki at bigla itong naging malakas dahil naalala niya ang dati niyang attitude na palaban kaya basag ang mukha ng tatlo. Kinabukasan ay habang naglalakad ay nananaginip ng gising si Uzaki na siya ang senpai ni Shinichi habang papunta sila sa bahay niya. Pero nawiwirduhan si Shinichi rito na nagsalita tungkol sa height ni Uzaki na talagang ikinagalit nito. Pagdating sa bahay ay tinuruan ng nanay ni Uzaki si Shinichi kung paano gumawa ng udon at habang si Shinichi ay naghaati ng udon, si Uzaki naman ay for the critic rito. Naging magaling naman si Shinichi sa pagluluto ng udon pero na-misinterpret ulit siya ng ina ni Uzaki na inakala na naman na masyadong mabilis si Shinichi at gusto sila pagsabayin ni Uzaki. Nang kausapin naman niya si Uzaki, ay lalo lang lumala ang hindi pagkakaintindihan. Nang gabing iyon ay malalaman natin na ang kapatid na lalaki ni Uzaki ay may pinagmanahan. Na inaakala namang magandang babae ang nagluto ng udon dahil nasabing kaibigan ni Uzaki ang gumawa nito. Kinumbinsi ni Sakaki sina Uzaki at Shinichi na dumalo sa gaganaping festival, ngunit sa una ay ayaw ni Shinichi dahil mas gusto nito manatili sa bahay. Pero bigla nagbago ang desisyon nito nang sabihin ni Sakaki na may game console na prize sa mananalo sa lottery. Naging masaya naman sila rito nang magkasama sa bawat palaro.
Hanggang sa may nadaanan silang occult club at na-curious sila rito nang nagdesisyon silang subukan rin ito. Nakilala nila ang manghuhula dito na classmate ni Uzaki na si Itohe, ngunit nang sinimulang basahin nito ang kapalaran nila ay nabaduyan sila rito dahil puro tungkol sa pag-ibig ang sinasabing hula. Pero nang sinubukan nilang umalis ay pinigilan sila nito. Kaya napilitan silang ituloy ang pagpapahula sa kanilang kapalaran. Maya-maya nahihiya sila sa mga pinagsasabi nito at parang lalamunan ng lupa na ang sinasabi ay tungkol sa mga gawain ng magkasintahan. Pagkaalis nila ay si Ami pala ang isa sa mga nakamaskara, na palihim na pinlano lahat ng ito katulong si Sakaki. Hindi na makatingin sa hiya si Shinichi kay Uzaki habang si Uzaki naman ay chill lang. Hanggang sa bahay ay hindi pa rin mawala sa isip ni Shinichi ang mga sinabi ni Ito at nagpapatuloy ang pagkailang kay Uzaki. Samantalang si Uzaki ay hindi nahihiya dahil hambog ito na ang mas nang nangibabaw ay ang emotional bias. Na ang ibig sabihin ay mas iniisip niya na hindi kaya ni Shinichi mabuhay nang wala siya. Pero kahit ganun ay hindi maitatanggi na may konting mali siya na nagaganap dahil sa mga nangyari. 怒ってんのお前。なんだよ、俺なんか言った？ Kinabukasan ay matindi pa rin ang paniniwala ni Uzaki na talagang kumbinsido na gustong gusto siya ni Shinichi at dahil dyan ay for the arte ito na kinainis nila Sakaki at Ami. Dahil pwedeng hindi sila magkatuluyan sa ganitong attitude ni Uzaki. Hanggang sa nagpa siya sina Ami at Sakaki na sirain ang confidence ni Uzaki sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na maaaring mawala sa kanya si Shinichi sa pamamagitan ng ibang babae. Na talagang ikinagulat ni Uzaki dahil sa tindi ng boka ni Sakaki na kahit raw si Ami ay naglalaway kay Shinichi, nataman naman si Ami dahil kahit boka ito ni Sakaki ay parang medyo may katotohanan ito. Maya-maya ay dumating si Shinichi dahil may usapan sila na magsabay na sila papunta sa bahay ni Uzaki dahil tuturuan raw ito ng nanay niya magluto. Dito ay kahit sa gitna ng pagtuturo kay Shinichi ay naalala pa rin ni Uzaki ang pag-uusap nila ni Sakaki. にしといた方がいいと思うぞ。 Hanggang sa nilapitan niya ang kanyang ina na sinabi niya na may iba pang dahilan ang pagpunta ni Shinichi rito. Na na-misinterpret na naman ng kanyang ina na inakalang siya ang pinunta ni Shinichi rito. Na ang totoong gusto lang naman sabihin ni Uzaki ay payuhan siya nito. Na kahit ang pagbanggit ni Shinichi sa pangalan niya ay big deal sa kanya. Habang si Uzaki naman ay nag-i-imagine na ang daming naghahabol na ebab kay Shinichi. Nagpasalamat si Shinichi sa kanyang ina habang naisip ulit ni Uzaki ang mga sinabi ni Sakaki. さあ、私の方こそ周囲が Sa sumunod na araw ay kinainis ulit ni Uzaki ang pagtawag ni Shinichi sa ibang babae sa una nilang pangalan samantalang siya ay hindi pa rin. Hanggang sa dumating ang nanay nito at napansin nila ang attitude ni Uzaki at nag-usap tungkol rito na nagsimula raw ito noong pagkatapos nilang magluto kagabi. Kaya naman inayos nila ito at kinumbinsi si Shinichi na tawagin na si Uzaki sa kanyang unang pangalan para umayos na ito. Ngunit kinupal siya nito at ginagawang gago. 可愛いとこあるじゃないですかしんいちくんうっさい、顔見んな。 Sa mga sumunod na araw ay nagpunta sa gym si Shinichi at nagustuhan niya ang estilo ng pamamaraan ng instructor rito na hard workout. 次がほんまのラスイチさせてもらうけど落ち着いて富士山 急に営業熱心。 Pag-uwi ay naiisip ni Shinichi na wala pala siyang goal sa buhay gaya ng tinatanong sa kanya ng instructor kanina dahil gusto niya lang ay chill lamang siya. Pumunta ang kwento sa pamilya nila Uzaki at ang instructor pala ay ang ama ni Uzaki. Napag-usapan nila ang mga nangyari ngayong araw at ang kaibigan ni Uzaki na tinuturuan magluto ng kanyang asawa. Nakinagulat niya dahil lalaki pala ang best friend ni Uzaki na palaging laman ng kwento nito. Hanggang sa nagpatawag pa ito na family meeting para pag-usapan ito pero pinagtawanan lamang ito ng kapatid ni Uzaki. Pero sa bandang huli ay nabaliwala rin ito dahil nalibang rin ito sa ibang bagay. Pero maya-maya ay nabigla ulit ito nang malamang nagluluto siya para rito at nagtatambay sa apartment ni Shinichi. At ang kapatid naman niyang lalaki ay na-disappoint ng malamang lalaki ang gumawa ng mga kinain niya na ang iniisip niya pa naman ay magandang babae. Grabe ang hiya ni Uzaki rito habang ang kapatid naman niyang babae ay palihim na na-excite sa mga revelations. おもろなってきたわ
Kinabukasan sa gym, ay nag-Mari test ang ama ni Uzaki sa kanyang mga nalaman kina Shinichi at sa dalawa pang instructor tungkol sa pagkakaroon ng kasintahan ng kanyang anak. Habang nagbigay naman ng opinion si Shinichi tungkol rito na kinabilib ng ama ni Uzaki dahil napaka-matured raw mag-isip nito. Dahil si Shinichi ay naging abala sa pag-gym ng mga nakaraang araw, nakaramdam si Uzaki ng kalungkutan na napansin naman ng kapatid niya at tinukso siya nito dahil rito. Pero pinanindagan ni Uzaki na si Shinichi raw ang may gusto sa kanya bilang pagribat sa panunukso sa kanya ng kapatid niya. 花ちゃんの先輩私も見たいだから Kinabukasan ay nasa ilalim pa rin ng maling akala ang ina ni Uzaki na tumambay sa coffee shop at iniwan sina Uzaki at Shinichi na magkasamang nagluluto dahil ang pakiramdam niya ay dapat raw siyang magpakalayo. Nang pauwi na siya ay nasalubong niya si Shinichi, sinabi nito na nahawakan niya na at ang tinutukoy niya rito ay ang alagang pusa na ang inakala naman ng ina ni Uzaki ay may nangyari sa kanila ng kanyang anak. Habang iniisip niya rito na napakabilis ni Shinichi, ay nagsabi pa ito na sana mahawakan niya rin ang isa na ang inakala niya ay gusto pa sila nitong pagsabayin. Kinagabihan habang kasama ni Uzaki ang kanyang pamilya sa hapunan, ay bigla niyang naisip na hindi niya alam ang birthday ni Shinichi. Kaya pagpasok kinabukasan ay dali-dali niyang itinanong ito kina Sakaki pero sinabi nila Ami na boring naman raw ito ipag-celebrate ng birthday dahil parang robot raw ang reaction nito. Pero binigyan naman siya ng matinong payo ni Sakaki na sinabing pwede mo pa rin naman yayain ito na i-celebrate ang birthday ni Shinichi pag niyaya mo itong mag-hangout. Ginawa niya nga ito at talagang naging masaya sila. 来んじゃねえ Pero habang pauwi ay nasabi ni Uzaki na sana maulit pa ito next year, ngunit sinabi ni Shinichi na baka hindi na dahil graduate na siya noon at maaring nakalipat na siya. Pero biglang natigilan si Uzaki na kinakaban ni Shinichi na parang may ipagtatapat ito, yun pala ay hinihiling lang nito na magpa-repeater siya. それじゃ言います なんてこと言うんだお前 Matindi ang pag-aalala ni Uzaki na hindi niya makakasama si Shinichi kapag nakapagtapos na siya ng kolehiyo. ありがとう桜井くんテキスト本当にもらっていいの Naabutan siya ni Sakaki na palihim na pinapanood si Shinichi na may kausap na ibang babae. Sinabi ni Sakaki na binalaan nakita noon pero nagpalusot naman si Uzaki na sinabing inaantay niya lamang na wala na itong kausap dahil meron siyang gustong sabihin rito. At kumbinsido pa rin ito na gustong gusto siya ni Shinichi at malabong magkagusto ito sa iba. Hanggang sa naasar na si Sakaki dahil sa sobrang taas ng ego nito. 全然違う Maya-maya ay nakaisip ng plano si Uzaki para may pagtapat kay Shinichi ang kanyang nararamdaman dahil rito ay naisip niyang gumawa ng bento. Pero ang kanyang pamilya ay palihim na nagkakaroon ng interest sa mga ikan-ikilos niya. Kinabukasan ay binigay na nga niya ito kay Shinichi pero hindi niya pa rin ito naipagtapat dahil sobrang taas ng ego niya. Nakita naman ito ni Sakaki at ikinagulat niya na napakataas ng naging development ni Uzaki. Sa mga sumunod na araw ay magkasama sila ni Yanagi na naglalaro ng video game at nabanggit ni Yanagi na gusto niyang makilala ang senpai ni Uzaki. Pero tinanggihan ito ni Uzaki ngunit desidido talaga si Yanagi na makilala ito. そうだ私レポートやんなきゃもうKinahapunan ay kinagulat ni Uzaki nang biglang bumisita sa coffee shop si Yanagi na sinabing nagtanong siya sa kanilang ina kung saan siya nagtratrabaho. Nang magkausap si Yanagi at Shinichi ay talagang nagkasundo ito sa usapang game console na ikinaselos ni Uzaki. Nagtampo si Uzaki dahil pati si Yanagi ay tinatawag niya sa first name nito na kahit wala pang 10 minuto mula noong nagkakilala sila. At napapansin niya na rin na ang lahat naman ng kakilala nilang dalawa ay siya lang ang bukod tangi na hindi nito tinatawag sa pangalan. アミさん、光人、月さん、柳ちゃん、猫ちゃん。 Dito ay nagulat naman ang lolo na napakabilis ni Ami pagdating sa chismis. Dahil sa kakulitan ni Uzaki ay napasabi si Shinichi na special ka na na-misinterpret ni Uzaki at bigla itong naging hambog. Habang natatawa naman ang mag-ama sa Gedli sa kanilang dalawa. Pag-uwi ni Yanagi sa bahay, kaagad nitong kinwento sa kanyang ina ang mga nangyari. Na ang inakala naman ng kanyang ina na talagang napakabilis ni Shinichi at gaya ng dati kung ano-ano na naman ang na-imagine nito. Humingi naman ng favor sa kanyang ama si Kiri na kapatid na lalaki ni Uzaki na samahan siya mag-gym.
Kinabukasan nga nag-gym ito, at gusto nitong magpasikat sa mga matatandang nag-gym rito, ngunit nalaman niyang marami palang matanda na mas malakas sa kanya. Kaya nag-decide na lang itong pumunta sa sport niya, at yun ay ang swimming, ngunit nakita niya si Shinichi na talagang napakabilis nito. Dahil rito ay nagpunta na lamang siya sa sauna, nang bigla niyang nakita ang pototoy ni Shinichi at tuluyan na siyang natalo dahil na-realize niya na duty siya. Kinagabihan ay labis ang pagkaawa ng dalawa rito. キリ君どないしたあおらへんな。お母さん今お風呂やで Ang family Uzaki ay nag-decide na magpunta sa isang hot spring resort nang wala si Kiri dahil trauma pa rin matapos mangliit sa dax na si Shinichi. Samantalang inaasar naman ni Yanagi si Uzaki tungkol kay Shinichi habang nakakaramdam ng selos ang kanilang ama na inaalala ang batang Uzaki na napakabata pa. Pagdating sa resort ay agad silang nagbonding at talagang naging masaya sila rito. 超えようとし。Maya-maya ay may lumapit na dalawang binata kina Uzaki at Yanagi, at alam ni Yanagi na dinidiskartehan sila nito kaya nagdahilan siya na high school lang sila pareho. Na medyo nainsulto si Uzaki dahil naniwala agad ang dalawang lalaki dahil maliit siya. Nang biglang dumating ang kanilang ama na tinaboy ang mga binata. Na iniisip na parang mga layon ang mga lalaki at kailangan niya protektahan ang kanyang pamilya. Maya-maya ay pinagkaguluhan ng mga tao ang malaking katawan ng kanilang ama. Samantalang gumala naman si Uzaki hanggang sa nagulat siya nang makita niya na narito rin sila Sakaki at Shinichi. Noong una ay napagbintangan pa nila si Sakaki na pinlano ang lahat ng ito. Niyaya ni Uzaki na sumama sa kanila ang dalawa ngunit tinanggihan ito ni Shinichi dahil makakagulo sila sa family bonding nila, sabay pinuri ni Shinichi ang bathing suit niya na labis niyang kinatuwa na napansin ng kanyang pamilya. Pag-uwi ay kinwento ni Yanagi ang tungkol sa nakipag-usap sa kanilang binata at pinagsisihan ni Kiri na hindi siya sumama dahil marami rin palang babae roon na nakbathing suit na hindi niya nakita. Sa mga sumunod na araw, umaasa si Hana na imbitahin siya ni Shinichi sa darating na Pasko. Maya-maya habang nagluluto ay naiisip nito kung sa paanong paraan siya iimbitahan ni Shinichi. 素敵に来るかもさあおいでうさき。クリスマスあげあげでいっちゃううだきちょ Bigla siyang nilapitan ni Shinichi at sinabing tanggalin ang pangitaas na kinagulat niya. Pero titignan lang pala nito ang tag sa likod ng kanyang damit upang alamin kung damit niya ito na labis na kinainis niya dahil parang napahiya siya rito. Kaya kinabukasan ay naisipan niyang gumanti sa pamamagitan ng sapilitang pagpapanood ng horror kay Shinichi. Pero imbis na si Shinichi ay siya ang labis na natakot rito dahil first time lang pala niya nanood ng horror movie. 入ってくるな。 Dahil rito ay hindi na nito nagawang umuwi dahil sa takot at sa apartment na ni Shinichi nagpalipas ng gabi na nagdudulot ng pagkailang kay Shinichi. Kinabukasan ay nag-aya ng inuman si Ami dahil marami raw nabubunyag na sikreto kapag lasing, napaka-marites talaga. Habang si Shinichi ay umuwi sa kanyang magulang, dito ay nalaman niya na meron na siyang bunsong kapatid na labis na ikinagulat niya. 帰ってこなくて悪かったよ。21歳差の妹か。 Habang tumutoma ang tatlo, dito ay nagkwento si Uzaki tungkol kay Shinichi at kung paano sila nagpre-practice dati sa pag-swimming noong high school pa sila. Samantala, si Shinichi at ang kanyang ama ay abala sa paglalaban sa kanilang dojo. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalaban, ay pinayuhan siya ng kanyang ama tungkol sa pakikipagrelasyon sa isang babae. Sa mga sumunod na araw ay napapaisip si Shinichi kung ano ba talaga ang nararamdaman niya para kay Uzaki. Dahil rito ay humingi siya ng payo sa mga kalalakihan sa coffee shop at na-realize niya na masaya siya kapag kasama si Uzaki. どうなりたい。どうって。付き合いたいとか。 Dito ay naging masaya si Shinichi na naiintindihan niya na ang kanyang nararamdaman. Nagkataon na nagkita sila at dito ay gusto ni Shinichi na sabihin ang kanyang pasasalamat kay Uzaki pero hindi pa siya nakakapagsalita ay sobrang hambog na nito. Na sinasabing pagbibigyan nakita makasama ako sa darating na Pasko dahil naawa ako sa'yo. 先輩の人生に二度とないかもしれないピクメお前はもう俺の部屋には入れん。 Kaya na bad trip si Shinichi at pinagbawalan itong pumasok sa loob ng kanyang apartment. やった。どうなるクリスマス
Kinaumagahan sa coffee shop ay pinagsabihan ni Ami si Uzaki na mali ang ginawang paraan ng pag-aaya nito kay Shinichi sa darating na Pasko. Pag-uwi ni Uzaki sa bahay ay pinagsabihan rin siya ni Yanagi nang makwento niya rito ang nangyaring pag-iwas sa kanya ni Shinichi. Kaya kinabukasan ay bumisita sa coffee shop si Yanagi at niyaya si Shinichi na makahangout sa darating na Pasko para pagselosin si Uzaki. 小耳に挟んだんですけど、なんでも花ちゃんと結構 Nagulat naman silang lahat rito at nagselos nga rito si Uzaki at nagpadalos-dalos na niyaya sa kanilang bahay si Shinichi para sa darating na Pasko. Ngunit nasabi ni Yanagi na hindi pa ito nakikilala ng kanyang ama pero wala na siyang nagawa rito dahil nasabi na niya. Pag-uwi ay dumiretso na sila sa bahay ni Uzaki at dito nga nagkagulatan si Shinichi at ang ama ni Uzaki. お前やったんかい。 Habang for the karaoke naman dito si Kiri at ang kanyang classmate na samahan ng mga NGSB. Pero biglang naalala ng ama ni Uzaki ang mga nakwento niya sa gym tungkol sa love life ng kanyang anak habang nandun si Shinichi. Kaya natakot siya na baka malaman ni Uzaki na isa rin siyang marites kapag sinabi ni Shinichi. Kaya nakipagkasundo na lamang siya kay Shinichi at hinayaan pa itong mag-inom. Ngunit dahil rito ay nalasing ng husto si Shinichi at naipagtapat ang kanyang nararamdaman at pasasalamat kay Uzaki na labis na ikinatuwa お nito. 前が絡んでくるの、どこかちょっと歓迎してたと思う。先輩 Dito ay namili ng mga pang-anti-hangover ang ama ni Uzaki ngunit pag-uwi niya ay nadatnan niya na hinuhubaran ng kanyang pamilya, si Shinichi na labis na kinagulat niya. Nag-pass out talaga si Shinichi rito. Maya-maya pa ay hinatid na nila sa apartment si Shinichi, samantalang ang ama naman ni Uzaki ay parang naaawa kay Shinichi kaya sinabi nito na pwede ka ulit dumalaw sa bahay. Nakinatuwa naman nila Uzaki at Shinichi. Kinabukasan ay sobra ang hiya ni Shinichi na nagkalat ang hubad at nakakahiyang larawan niya habang lasing na sinend ni Yanagi sa tuwang-tuwa na si Ami. 今ここで脱いで再現してみたら思い出すんじゃない Sumapit na ang bisperas ng bagong taon at binisita ni Shinichi ang kanyang pamilya pagkatapos ay nagpunta sa coffee shop at magkasama nilang pinanood ang pagsikat ng araw. 好きだ。 Kasabay nito ang pagsiklab ng kanilang namumuong pag-ibig sa isa't isa.